mga maninay, hindi ako magsasabing good afternoon, ay good morning kasi super duper late yung ating vlog for today's video. Afternoon na mga maninay, alas 4 naman siguro ronday. Oy, so meron tayong makutsilyo dito. Hindi ito pang gulgul sa mga basher day ha. Hindi ito pang ano day. Itatapon namin yan mga inday. So, nag-import kasi ako ng dalawang video and then nag-edit ako ng dalawang video. Hindi ko ano, nag-edit ako ng dalawang video and then meron akong isang video na napaka transfer ko na muna mga manay. Matagal mag-transfer mga inday sa sa cellphone. So, mahina kasi ako mga inday mga dudong sa mga gadget. So, hindi ako marunong magpasikot-sikot, hindi ako marunong sa ganito. So, ano lang yung nasanayan ko mga manina, nilagpot na rin ko gapas. So, kung ano yung nakasanayan ko mga manina, yun yung aking gagamitin. Tapos na ako mga inday, of course, hindi mawala yung ating nagugas ko ng kamay ha. Sa mga na yan siya, hala si manina, hindi nagugas ng kamay. Of course mga inday, mga dudong, nagugas tayo ng ating kamay. And then, hindi mawawala yung ating insert mga inday, mga dudong, kasi kabuhion tayo dahil. Ngayon, pupunta ako sa labas kasi yung namin mga manina, yung spam namin kahapon, niluto ko siya, yung binili namin ni Dudong. Tapos ngayon, ang tawag nito, bibili ako ng century tuna kasi mayroon akong gagawin mga maninay. Yung kanin, tapos para siyang sushi mga maninay. Tapos basta nakita ko siya sa video, ipapakita ko na lang sa inyo mga maninay kung paano siya gawin. Pero sa ngayon is pupunta muna ako ng store, i-check muna natin itong ating card kung naiwan ba siya or lamig. So, ang ginagawa ko mga maninay, nagpe-film ako ng morning and then nagta-transfer ako ng mga video sa gabi, tapos morning ko i-editin, tapos pagkahapon nagpe-film ako mga maninay. Yan lang yung ating ginagawa day kasi tawag dito wala man, busy man tayo sa morning. And then pumunta sila Agnes at saka si tawag nito asawa niya mga maninay, and then yun vacation na nila sa school. Hinantay daw ako ng teacher ko mga maninay na babalik, kasi kung babalik daw ako mga maninay tatanggapin ako, kasi yung iba daw namin mga classmate nag-absent ng 2 months, 3 months, pero same lang ng school. Ganyan yung sinabi ng teacher ko. So sabi ng teacher ko na si Aino mga inday, gusto niya bumalik ako sa school kasi nangihinayang daw siya sa akin mga maninay, kasi active daw ako sa school. And then pag nag-school kasi ako mga maninay, hindi ako yung dito ako dadaan ayaw ko na nag-absent ako palagi mga maninay. Pwede ba ako dito day? Ay oo, dito tayo. Tapos focus lang talaga ako sa schooling ko mga maninay. So yung iba kong mga classmate, iba yun day. Okay, saglit kasi ibilisan natin kasi makaka-istorbo tayo sa mga sasakyan na lumalabay mga maninay. Tapos bibili ako na yung parang green mga maninay, parang basta green siya mga maninay, pang sushi. Tapos lalagyan ko siya ng cheese, ganyan mga inday. Masarap yun mga inday, mga dudong. Diyan sana ako dadaan kasi, pero baka maligsan tayo dyan day. Hindi ako nakapagsabi kay Dudong mga maninay, hindi ako nakapag-meet. Hindi na pala. Akala ko si Dudong yan yung naka-block mga maninay. Hindi pala. Hindi ako nakapagsabi sa kanya na aalis ako mga maninay. Sige lang. Mabilis lang naman tayo mga inday. Pasok lang naman tayo dyan, and then kung may pupunta na lang ako ng tawag nito Asian store, kasi yung itlog, bibili ako ng isang ganyang itlog mga maninay. Tapos baka may time kami, magba-barbecue kami ni Dudong, pero hindi kami nakapag-ready day. Hindi kami nakapag-ready sa iba-barbecue namin. Maganda kasi yung panahon. So pag weekend, wala si Dudong dito mga inday, aalis siya. Hindi ko alam kung sasama ba ako sa kanya. Saba ba? Ang saba-saba mga maninay. Ingay-ingay. Alis sana kami kapon. Inano lang nila isil yung namin sasakyan. Hiniraman nila. So sabi ko, today na lang namin kukunin yung bugas. Wala akong mga maninay. Wala akong mapili kung ano yung kakainin namin ngayon. So, dito ako dadaan. Gusto ko ng hito, gusto ko ng pantat, gusto ko ng ganyan. Tanggalin natin itong ating tali sa buhok mga inday. Hindi pa naman ako nakapag-supply. Okay na to day. Nag-aantay na sila dyan ng bus mga maninay. Uwi na to sila mga maninoy.
Naka-insert si Maninoy day, oh. Murag si Caleb. Parang si Caleb siya mga inday. Mga mukha naman ng mga tao dito day, pari-pareho lang. Parang tayo din ng mga Asian. Pari-pareho yung mga mukha, mga maninay. Hindi mo na ako magyayaw yun masyado kasi maraming tao. Pero okay lang, uy, hindi naman tayo nila kilala, di ba day? Hindi naman nila tayo kilala. So, jokes to gura na. Kaseryoso ba itong isa ka bata dito sa kilid, oy? Wala akong idea ngayon sa pagkain mga maninay papakain kay Dudong. Mayroon ba kayong idea? Ako mayroon na sa akin yung tupo. Pipirituhin ko yung tupo. Tapos yung tawag nito, talong, mga maninay, yun yung aking kakainin. Kasi nga low carb tayo, charis. And magkakape sana ako pagbalik natin. Kape tayo mga maninay kasi gusto kong magkape. Kape-kape. Sabi ni Dodong kape-kape. Guwapa naman itong bata day. Uy, grabe. Ang puti. Ang puti-puti mga maninay. Grabe. Yung mata, napaka-blue. Alis na yung train. Noni. Dito, fast train to dito mga maninay. Fast train. Okay, dito ako. Ayan. Uy, ano naman na, Paul? Nagtutok si Maninoy doon, oh. Ang saman, Col? Lutang takol? Baka andyan sa likod ko, mga inday. Natatakot ako. Baka andyan sa likod ko. So, dito na tayo. Tingnan natin dito sa dito sa tawag nito. Kung magkano yung century tuna nila. Sana mura lang. Sana mura yung century tuna nila mga maninay. Wala akong dalang power bank mga inday. So, ayan, papunta yan ng Helsinki. Gusto kong pumunta ng Helsinki day, pero nakaka-boring pag ako lang mag-isa. Dito tayo sa last vlog natin, di ba? Kasi bumili tayo ng century tuna. Tingnan niyo yung mga tao dito day, para silang manika mga maninay. Ibaba natin ito kasi marami ng tao. Okay. Dito ako. Akala ko sisitahin ako nung Bartia nila mga maninay. Bartia is guard. Akala ko sisitahin ako, hindi pala. Thank you kasi hindi ako sinita. Dito ako mga maninay, oh. Wala lang silang itlog dito na binibinta. Tingnan ko itong dito. Ito yun eh. Ba't wala bang mas nito? Wala bang mas mura dito, day? Ito yung ibig kong sabihin mga maninay, ang mahal naman, 4 euro. Wala bang mura-mura niyan? Wala, day. Kasi ilalagay ko sa kanin sana. Ayan, oh. Kimchi. Kimchi day na. Di man na kimchi. 4 euro mga maninay. Dito, oh. Ito, 2 euro siya mga maninay. So, bibilhin ko to day. Naghahanap ako ng ng tea na mga inday. Yung tipong pang diet. Diet tea mga maninay. Ay no, hindi tea. Yung mayroon silang matcha day. Mayroon silang matcha powder. Pang to siya mga inday? Para sa nakikita ko ito sa mga yung mga nagba-vlog mga maninay itong ganito. Ayan. Anong lasa nito? Matamis or 3 euro lang kasi siya mga inday. Sumura lang siya mga inday. So, labas na ako mga maninay. And then, nakabili na ako ng tapos, tinitingnan ko baka maiwan ko na naman yung aking card mga maninay. Saglit lang. Kasi yung, kahapon kasi naiwan ko yung card ko doon sa may tindahan mga maninay. I-check ko lang doon sa ATS ko. Okay na. Okay na siya mga maninay. So,
si Dudong. Ano ba ibibili natin kay Dudong mga maninay? Baka dito meron siyang replace ng Century. Baka meron siyang ka-look-alike ng Century Tuna dito mga maninay. Kasi ngayong weekend, lulutuan ko si Dudong ninyo. Kuha lang ako ng ganito. Ipapakain ko na lang pala kay Dudong ninyo mga maninay is bread, cheese and bread na lang. Yun pala. Para hindi na ako mahihirapan sa tumang kalisod mga maninay. Pero hahanap muna ako ng cheese. Punta tayo sa kabila kasi dito mga maninay. Ano to? Nakasili siya day. Hindi. Wala yan. Ito, 1 euro and 49 centavos mga maninay. Kuha tayo ng ganyan. Then, Nutella extra. Ano pa ba kung Nutella extra doon guys? Wala talaga sila mga maninay same ng dyan sa atin na parang Century. Wala siya day. Wala, okay. Maghanap ako doon sa may Asian store mga maninay. So, ayan, nakabili na ako mga maninay. Marunong na pala ako dyan sa machine na yan, dahil una, natatakot ako. So, meron namang English, mga maninay. Mayroong English Kelly. So, kaya nakapag-translate na ako mga maninay. So, bababa ako doon. Kasi nakabili na ako ng tinapay ni Dodong. Tapos, meron pa naman kaming cheese doon. Hindi ako bumili ng cheese, dahil kasi ang mahal ng cheese. Ayan, ayan yung mga guard nila dito, dahil. Okay. So ako yung mag-aasikaso ng pagkain ni Dodo ngayon mga maninay, para hindi kasi siya hindi siya marunong nitong bread na to, yung plain na bread yung gusto niya mga maninay. Ako pinili ko yung mas mura dai, of course. Sana ako nakakamura kasi doon sa may Prisma doon yung pinakamura dai, dito kasi mahal. Kaya hindi ako papasok diyan. Kaya doon ako nakaano sa tinapay na kung saan ako makakapag-save mga maninay. Grabe ka-save. Hindi ko alam kung ando na ba si Dudong sa bahay kasi wala akong dalang cellphone dahil. So doon tayo sa kabila bababa. Sana mas mura yung Century doon sa may sa may Asian store mga maninay kasi ang mahal doon sa kabila. Ay, sakit sa likod. Grabe ang tangkad ng lalaki, oh. Tangkad-tangkad niya mga maninay. Okay. Pababa. Ginoo ko. Pababa na ako mga maninay. Ito naman tayo sa kabila. Diyan sana ako magpaparegister ng fitness mga maninay. Oh. Nawala lang yung nawala lang yung card ko mga maninay. Dito, banda-banda yung mga tindahan dahil meron din dito Co-Market, doon sa taas may Market, merong ganyan. Naghanap yung isang lalaki ng Burger King. Ayan yung Burger King, oh. Dito din marami din marami din bumibili. So, ayan na. Dito na tayo sa harap ng ganitong mga maninay. Okay. Thank you. Pinapauna talaga nila day. Meron ako nakita dyan sa Pilipinas mga maninay, nasagasaan na yung nasagasaan yung bata kahit nasa pedestrian line. Tama ba yung ko mga maninay? Tama ba yung pagkabigkas ko? Tama ba yung pronounce ko? Tama ba yung pagkasabi ko? Pedestrian line or pedestrian lane? Tama ba mga inday? Ganon. Nasagasaan. So dyan talaga sa atin mga maninay. Minsan yung pagdadrive sa atin, ang lakas mga inday. Napakalakas ng driving dyan sa atin, kaya yung iba pwede na lang sa mga sumusunod din na mga driver mga maninay kasi marami pa din namang sumusunod na mga driver mga maninay sa natin, pero mayroong mga driver talaga mga maninay na grabe ko magparurot dito. Pasok na ako dito dahil meron nagmura sila dito. Lumabas ako mga maninay, ang bango ng bukur.
So yun, nasagasaan yung bata day. Tapos marami nadidisgrasya dyan sa atin. Dito mga maninay, marami lang nadidisgrasya pag pag winter time. Pero pag summer time mga maninay, kasi grabe, sumusunod talaga sila dito mga maninay, ng batas is batas talaga dito sa Finland mga inday. Stricto sila dito pagdating sa driving. Ganyan day. Napaka-stricto nila mga maninay. Ay, andito na naman ako. Tapos sasabihin na naman ng lalaki, ay, everyday ganun. Hoy, magboto ni si Uncle. Kaya minsan nahihiya na lang ako, day. Si Maninoy, oy. Nahihiya akong supuhin ako. Makikita niyo na si Dodo ngayon mga maninay, bagong gupit na. Ala, day, nang lumalagas na yung mga, ay, ginoo ko. Nag-i-start ng lumalagas yung ganito. Nakakatakot, day. Pag lumalagas na yung mga dahon, mga maninay, ibig sabihin yan, mga maninay, parating na yung, parating na yung taglamig. Parating na yung winter. Ay, nakakatakot, day. Ayaw ko pang mag-summer mga maninay. Ay, winter. So, pasok tayo dito. Baka mayroon silang murang century. Dito yung, saan ba yung century nila dito, day? Saan ba yung makan nila dito? Dito, wala na masyadong laman mga maninay. Ay, saan kaya yung century? Yan, iba dyan eh. Ay, day, wala silang century. Ay, nampak. Ang bilis kasi maubusan dito, day. Uy, minsan wala silang mga stock dito, day. Wala. Baka doon kay Linefete siya gilid mga maninay. Nalipong ko day. Naano ko mga maninay. Ay, ito. Parang mas mura. Ay, mas mura yung century nila dito, day. Oh. Ayan. Mas mura yung apritada. Mayroon ding tuna flex. So, itong tuna flex yung aking bibilhin. Isa lang din. Itatry ko ito doon sa yung rice nga. Tapos, lagyan siya ng cheese and mayonnaise mga maninay. Ala, mayroon na silang coffee na yung iniinom ko na vitamin tea day. Ay, ang mahal kasi mga maninay. Ito yung iniinom ko eh. Ayan, instant drink 3-in-1 with coffee, collagen, vitamin C with sweet. Yan, ito yung iniinom ko mga maninay. No sugar added. Ay, day, mayroon na sila mga maninay. Ayan, ay, day, mayroon na sila mga maninay. Pero, ang mahal, day, 6 euro. Ayan, no sugar added. Smooth coffee test. Masarap to eh. Ngayon lang sila nagkaroon ng ganitong kape mga maninay. 6 euro. So, 7 euro na siya, day. Ang mahal man, mahal. Meron din silang ganito. Ayan, white candy beans extra. Ayan, sweet. Ayan ako. Ito, meron din silang ganito. 5 euro tong ganito. Fit in black coffee, 5 euro. Kabili na ako ng itlog, day. Ayan. Pero okay sa kanila. Ang cute ng bata. Ang cute ng baby. Ayan, Ayan, ang cute ng baby nila, day. Ang cute. Ay, ang cute ng baby. Grabe, ang ganda. Mayroon din dito mga maninay. Ayan, dito din sa kabila. Nag-ano-ano din sila. Nagbasa-basa ng libro. Ako mga maninay, pinakaayaw ko yung magbasa-basa ng mga libro. Ayaw ko yan, day. Sila, pero dito, ang kasayahan nila mga maninay. Magbasa ng libro, and then doon sa ilalim ng kahoy. Ganon mga inday. Simpleng buhay. Simpleng buhay pero masaya na sila. Malapit na ako sa bahay mga maninay. Kita niyo yung mga dalawang bata. Mga Russian. Mga Russian, mga maninay. Si Agnes, Russian. Dati, takot na takot ako sa Russia, mga maninay. Kasi sabi nila, ganito, ganyan. Diyos ko, ang ending pala niyan, mga maninay. Ang Russia pala at saka yung Estonia. Diyos ko, day. Kapitbahay lang pala sila mga maninay. Pwede mo lang siyang i-train. Russia to Estonia mga maninay. Pwede lang kayong mag-train mga maninay. Pero mga mababait naman sila mga inday. Mabait naman sila. Meron ako mga classmate like si Agnes. O diba? May lahi si Agnes na Russian. Mabait naman. So depende sa tao, day. Kahit anong lingwahe pa yan, kahit anong ano pa yan mga maninay, depende yan sa tao maninay. Kasi tayo din namang mga Pilipino, hindi naman lahat din mga maninay
mayroon din namang ano, 'di ba? Mayroong mabait, mayroong masama. 'Di ba mga inday? Ganun yun siya, day. So hindi natin masasabi ang mga Russian, ang mga ganito. Depende yan sa tao, mga inday. And then hindi din natin masasabi, depende sa pagpapalaki kasi ngayon din mga maninay, yung mga may mga magulang na sobra sila magdisiplina sa kanilang mga anak, sobra yung pag-guide nila. Pero yung mga bata, mga maninay nakakakuha ng impluwensya sa labas, mga inday, di ba? So hindi natin masasabi na kulang sa disiplina sa nanay kasi mga inday, mga dudong, may mga nanay na napaka-istrikto, ganon. Grabe na yung pagdisiplina nila, grabe na dinahandahan na yung bata sa pagsasabi. Pero pag ma-impluwensyahan sa labas, kasi hindi naman lahat ng oras, hindi lahat din mga inday, mga dudong nakatutok yung mga magulang. Of course may mga magulang, mga maninay na pabayaan, pero wag din nating ilahat na pag may makikita tayong mga bata, mga inday na minsan nawawala ng respeto, minsan ganito yung ugali, hindi natin masasabi na wala yung respeto dahil sa mga nanay, kulang ng guidance na nanay. Hindi din natin, day. Meron ako nakitang OFW, mga maninay, sobrang awang-awa ako kasi viral yun, day. May nanay OFW, parang OFW sa ibang bansa. OFW, may OFW ba na doon sa Pilipinas? Nabuang nakaday. So yung nanay nila, mga maninay, naghingi ng ano na parang nagsabi doon na ang ipapadala ko muna sa inyo is ganito lang na muna na halaga. Pero yung mga bata, yung mga anak sa Pilipinas, mga maninay, galit na galit sa nanay. So akala kasi nila, mga inday, pag dito na sa ibang bansa, akala kasi nila pag OFW na, pag nagtatrabaho dito sa ibang bansa, malaki na yung sahod. Alam nyo ba na hinati-hati lang nila yan para mabigyan kayo? So kayo na mga anak dyan sa Pilipinas or may kapamilya tayo dyan sa Pilipinas, dahan-dahan kayo sa paghingi. Kasi hindi nyo alam kung anong hirap ang pinagdaanan nila makuha lang yung pera na yan, 'di ba? So dapat kayo be thankful, and then kung sasabihin man, kasi wala din mga maninay na mga nanay na pinapabayaan kayo, kaya nga nagtatrabaho sila, kaya nga nag-abroad sila para matustusan kayo, 'di ba? So dapat isipin nyo din yung mga nanay ninyo. Kung magsabi yung nanay ninyo na ito lang yung ipapadala ko kasi kulang, may binayaran ako, ano kayo mga langga, yung tipong be thankful kayo. Ganun lang naman yun eh. Be thankful kayo kung anong ibibigay sa mga magulang ninyo, kasi dito sa ibang bansa, halos yung mga nanay ninyo, halos yung mga tao dito na dito sa ibang bansa hindi na kumakain. Kumakayod sila ng kumakayod. Kung alam nyo lang, halos dugo na lang talaga ang umaano dito sa hindi umaagas sa mga nanay ninyo, sa mga pamilya ninyo sa ibang bansa para lang matustusan kayo. Tapos ganyan yung ugali ninyo. Hindi dapat ganyan. So dapat thankful kayo kung anong ibibigay sa inyo sa mga magulang ninyo, kasi hindi lahat ng mga magulang ganyan nagsasakripisyo para sa inyo, para makapag-aral kayo. Kasi awang-awa ako kay nanay. Matanda na si nanay, sa totoo lang. Matanda na siya, tapos umiyak siya dahil sa mga anak niya. Kaya palagi ko din yan remind sa mga kapatid ko. Mayroon ding isa, nakapag-asawa siya ng foreigner, mga maninay. Bisaya din siya, day. Ngayon, kanina, nag-live siya, mga hindi, mga dudong. Tapos nakita ko doon, iyak siya ng iyak kasi mismo pamilya niya, mga maninay. Binuli siya. Kasi sinabihan daw siya doon, mga maninay, na bakit daw, yan daw yung pinangasawa niya na puti, na Amerikano kasi tawag nila sa mga puti, mga maninay. I think siya, European din yung lalaki. Tapos yung lalaki, mga maninay, katulad din sa amin. Ganyan, mayroong pag ako narinig taga doon sa amin. Kaya daw ganyan yung ugali, mga maninay ni Dudong, mabait daw kasi daw hindi daw mayaman si Dudong. Tawag nito, pobre daw si Dudong. Basta Bisaya. Ano bang Tagalog sa pobre? Mga maninay, i-correct niyo ako, please message me. Ano bang kasi daw si Dudong, kaya daw ganyan si Dudong makipaghalubilo sa mga tao, kasi daw si Dudong hindi mayaman, mahirap lang daw si Dudong. So ako naman, mga hindi, mga Dudong, di bali ng mahirap, basta mayaman sa pagmamahal, ganon. So isa yung babae na yun, mga maninay, binuli siya ng family niya, kasi bakit yun daw yung pinangasawa, wala pa talaga si Dudong, day. Bakit yun daw yung pinangasawa, mga maninay, na wala naman daw pera. So ang sakit, mga inday, isipin na mismo kapamilya mo ibubuli ka dahil walang pera yung napangasawa. Yun nga palagi kong sinasabi sa inyo, walang mayaman dito sa ibang bansa, walang mayaman na mga maputi dito. Sa totoo lang, walang mayaman dito, day. Wala. Kahit na mga may edad pa yan, mga maninay, hindi naman sila mayaman, day. Kayo lang naman yung nag-i-excess na nag-i-excess na mga mayaman yung mga tao dito. Pero sus, kung dito lang kayo,
doon yung malalaman nga, totoo pala yung sinabi nila na hindi pala mga mayayaman yung mga mapuputi. So, kung mayroon man kayong nakikita mga Pilipina na si tinutustusan mga inday, mga dudong, yung mga Filipina natin, yung mga kapwa natin Pilipina na kayo na may karelasyon na tinutustusan kayo, wag kayong piling na mayaman yung mga lalaki ninyo. Pasalamat kayo na binigyan kayo, pero wag nyong gatasan mga maninay. Wag nyong isipin na pinapadalhan kayo, mayaman sila dito. Wag nyong isipin na pinapadalhan kayo, akala nyo kung sino na kayo sa Pilipinas na kung ano-ano iwawaldas ninyo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, gigising yan sila ng maaga para pupunta ng trabaho. Gigising sila ng maaga, halos hindi na yan sila kakain. Hindi talaga kakain sila mga maninay, minsan lunch na, di ba? So dapat kayo mga inday, mga dudong, kung mayroon kayong karelasyon, ayusin nyo yung mga pera, and then kayo din ang mga kapamilya, wag kayong mag-demand sa mga puti. Yan lang naman mga inday. Wag kayong mag-demand, lalo na sa mga pamilya din na akala nila pag mga puti, tapos sasabihin sa anak, hingian nyo ng pang bahay, magsabihin mo magpapaano ng bahay. Hindi ganyan, ha? Kasi kung alam nyo lang kung ano ang nila, trabaho nila dito dahil yung iba dito mga construction. Alam nyo yung construction dito mga maninay, mahirap na trabaho. Mahirap mga inday. Kaya wag niyong isipin na pag nagpapadala sa inyo ng 10,000, 20,000, feeling niyo mayaman yung tao na yun. Hindi yan mayaman mga maninay. Ulitin ko, walang mayaman dito sa ibang bansa. Kung mayroon man siguro mga maninay, siguro 5%, 10%. Ganyan lang. Naawa ko dun sa babae kasi sinabihan daw siya ng kapatid niya na bakit daw pupunta doon, wala naman daw pera yung babae, may sakit pa daw yung lalaki. Mayroon yung sakit yung lalaki mga maninay, parang epilepsy yung sakit ng lalaki mga maninay. So, Diyos ko, ang isip nyo pala, kaya masaya lang pala kayo na pinangasawa nung babae ng kapatid ninyo, yung lalaki, kasi expectation ninyo pagputi, may pera niya. Hindi po ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, pasalamat kayo kung yung puti irerespeto, igagalang yung kapatid ninyo. Kasi yan palang mga maninay, malaking yaman na yan. Kasi yung pera, hanggat buhay tayo, hanggat makakakayod tayo, makukuha natin, and then makapagtrabaho tayo, magkakapera tayo. So wag ganyan. Dapat irespeto ninyo ang mga asawa ng mga kapatid ninyo, or wag niyong hututan kung makapagbigay ng isang bisis, 3 bisis, at saka pangatlo hindi na kayo mabigyan. Antay kayo. Magantay kayo, hindi yung akala nyo sa inyo na lang lahat ibibigay. Hindi. Kaya yung mga kapatid ko mga maninay, sinasabi ko sa kanila, hindi lahat ng oras may pera ako. Hindi lahat ng oras makaka-understand si Caleb sa inyo. Mayroong time na mauubos yung pasensya ko, mauubos yung pasensya namin, palagi kami nagpapadala sa inyo. So kung anong mayroon dyan, pasalamatan ninyo. Ako nagpapadala ako minsan mga maninay 2,000, pero mga maninay, pag bagong sahod ko, napapadala talaga ako ng 10,000. Pang na yan, pang bigas, ulam, and then sa mga next week, andyan ako magpapadala ng 2,000, 1,500. Paano na lang yan mga maninay, kumbaga paunti-unti. Kasi ayaw ko na i-full ibigay yung pera mga maninay. Kasi pag ibigay mo din lahat yung pera, isang gastusan, and then sa mga next week, sa sunod na araw, pag kailangan nila mga maninay, wala na tayong mabigay. So tayo, ipit-ipit din tayo mga maninay. Huwag din natin ilahat. Kasi sinasabi ko talaga kay mama, dapat mag-ipit ka. Pero ang pinapadala ko kay mama, binibili niya ng kape, ganito, ganyan, kung ano yung kailangan doon sa bahay. Pero mayroon talaga akong para pang next week nila mga maninay, kung nauubusan na talaga sila. Kasi hindi ko din kaya mga inday na wala silang ulam, day. Kasi tapos palagi na lang din silang isda, 'di ba? Palagi silang isda mga wala namang masama mga maninay kung palaging isda. Wala masama ha, baka ma-misinterpret niyo na naman. Kasi palagi din naman kaming isda, yan naman yung kinalakihan namin. Pero ang ibig kong sabihin mga maninay, ako dito nagkarni-karni, samantala sila papa, mga maninay, palagi na lang din isda. Kumbaga ko sa sarili ko mga maninay. So ang ginagawa ko, nag-ano talaga ako, nagiiwan talaga ako ng para pang nila, pang next week nila mga maninay, bili ng karni, bili ng manok, bili ng isdang dagat. Yan lang naman yung kaligayahan nila. Pero hindi naman sila nag-demand mga maninay na, oy, kailangan matapos itong bahay sa ganito ha, kailangan may ganito tayo. Wala silang ganyan mga maninay. Yan lang din yung pinakagusto ko sa pamilya ko. Kasi pag
aanuhan din nila ako mga maninay, didimanan. Sorry to say, pero i-block ko talaga sila, day. Masakit man sa dibdib, masakit man mga maninay, pero kailangan din nila mga maninay matuto, 'di ba? Kailangan din nilang matuto. So, hindi pa naman umabot mga maninay sa point na dinimanan ako ng kapatid ko, mga kapatid ko na, manang, bigyan mo kami ng 10,000 kasi pag bigyan nila ako, day, diha talaga, ay, dako ra ba ni day, Charis? Oo, mga hindi, mga dulong. Palagi kong sinasabi sa kanila, pag may pera kayo, kung may 1,100, beating poll kayo kung anong ibigay ko lang sa inyo kasi hindi lahat ng oras buhi ko. So, paano kung mamatay na ako dito sa mundo? Paano kung wala na ako dito sa mundo? Paano kayo? Nga. O, di ba? Sanay tayo sa hirap. Dapat lang. Dapat masanay kayo, di ba? Sanay sa hirap mga maninay. Hindi pwede na sanay sa hirap mga maninay maghinambugira. Hoy, simpa ko. Hindi pwede. Pero ito lutuan namin mga maninay, hindi ko nahugasan. So, yun lang naman mga inday, mga dudong. Sa mga sa mga anak, na lalo na yung mga anak na may mga nanay na sa ibang bansa, na mga katulong, ganyan, OFW, lalo na sa Arab country, huwag yung isipin na malaki na yung 20,000 ha, kasi bibili pa yan sila ng shampoo, kasi may mga may mga amo na hindi libre yung mga shampoo, hindi libre yung sabon, katulad ng amo ko dati, nabuhi pa hanggang ngayon. Pag masamang damo talaga mga maninay, matagal talaga mataychi. So, buhi pa siya day hanggang ngayon. Grabe naman, maligya naman sila ani. Buslot naman ni day. Oy. Sige lang. So, hanggang ngayon mga maninay, buhay yung amo ko. Hindi ko naman siya pinagpray mga maninay, mataychi sa ay! Jesus name, hallelujah. Wala day. Wala mga maninay. Uy, di ako na. Tanggal naman, uniday. Ito yung pinukpok ni Dudong. Na mga inday. Saan naman ni day, uy? Uy, halaka. Ayan na. Ay, day. Electrician ako, day. Electrician si maninay ninyo. So, ayun. Wala ko ako istorya mga inday. Uy, mau nagliha. Chismis pa more. Noon yung kuan ba to? Mayroon pala pagkain si Dudong. Meron pala siyang pansit. Bukas ko na yung bread niya. Tapos itong krusan, kakainin ko ito mamayang gabi kasi baka sabihin niya, bakit hindi mo kinain yung krusan? Gano'n yan, nagpahatid. Hinatid niya kasi yan kaninang umaga mga maninay. Hinatid niya. So dapat kainin ko yan kasi baka makita niya, sasabihin, nag-waste ka lang ng oras sa akin tapos di mo naman pala kakainin. So mahilig talaga kami dito sa itlog mga maninay. Mahilig ako sa itlog. Mahilig din ako sa hotdog. Charis! Mga inday, mga dudong. Yakis day. Oo, mga inday, mga dudong. Ganun lang mga maninay ha. Kayo mga langga na nasa ibang bansa kayo kasi nasa Pilipinas kayo kasi nga mga maninay, may utang daw yung may utang daw yung anak niya. Mangutang ka pa, wala ka naman palang pera, hinampa ka, pag sure diha. Dapat kung mangutang ka, mayroon kang pera. Hindi ganun. Hoy, kinsa akong kaaway diri day. Sus, Ginoo. Ako naman isa mga maninay. So, ibalik ko muna itong itlog. Kasi baka pagdating ni Dudong, kisa may kaaway sa akong asawa naman ito yung bigas na ko mga maninay. Hey Lord, pasayloin ako ng Ginoo. Ito mga maninay, ito yung aking ay sus, harina pala. Harina pala yung wala dito sa amin. Ito yung iniisip ko. Sabi ko, mayroong kulang. Harina pala to day kasi maano na ako ngayon sa flour mga maninay. Magastos na ako sa flour. So, ito yung bigas mga maninay. Lord, patasaylo ako. Sayang nga hindi talaga siya makain mga maninay. Makain naman, pero kuan siya, basta lain siya nga bugas, pasaylo ako. So, itatapon ko siya mga maninay na lang, pero hindi ko ipapakita dito kasi marami nagugutom dito dahil tapos sasabihin sayang naman, di ba, kawawa yung iba na nanonood. So, ayan na lang mga maninay, i-dispose ko muna yun and then itatapon natin. Hello mga maninay, yun na nga guys. Ano ba ito? First time ko kasing pirito ng tofu. Pinipirito pa yung tofu mga maninay. Kasi meron akong nakikita mga video. Langog mo naman ka dahil hindi yung kugmo ha. Ano siya mga inday? Itong ganito Bakit ba ganito ba talaga yan? Masyadong malutay? Hindi siya mga maninay Ganyan ba talaga yan siya? Yung pinipirito mga maninay. Ano bang tawag niyan mga inday, mga dudong? Kasi parang nakakaano naman to day. Sabi nila healthy daw ito mga maninay, tofu. Pinipirito ba yung tofu mga maninay? Please, i-message nyo ako yung kumakain ng tofu. Kasi ano lang din naman ito mga maninay, for that child itong akin. Nagsundog-sundog lang ako sa mga nakikita ko sa mga video lab. Andito na si Caleb ha. Tapos, wala pala itong lasa mga maninay. Tapos ngayon, tawag nito itong talong na to mga maninay. Pinirito ko inano ko tong talong, binoil, tapos ipipirito ko lang dyan mga maninay. Tapos yan ang aking pagkain ngayon mga inday. So wala na. Then si Dudong, yung pansit yung sa kanya kasi mayroon pa kaming leftover.
And then si Lynette, yung kaibigan ko mga maninay, nag-message sa akin na nasa Helsinki pa daw siya. So, ipiin lang namin siya. Okay, ginuot ko. Uy, kapangit man ang ganito dayo. Uy, wait lang ha, para makita mo talaga siya mga maninay. So, 9 years pala ito maluto mga inday. Kasi hindi pa naman siya ano. Oh. Lutay siya masyado mga inday. Ganyan oh. Ganyan yung ano niya, forma niya. Na, himpas man ni oy. Muna dia sundog-sundog pa mga maninay. Ano kasi, etchusera kasi si maninay ninyo. Pero sige lang, paano natin malalaman na ganyan yung ano niya, lasa niya? Kung hindi natin, ano mga maninay, itatry, di ba? Sabi ko sa kanya mga maninay, kunin niya na yung pansit. Ang kinain niya, yung niluto ko, ano kahapon, pancake. Yung ay cupcake pala mga maninay. Lagyan ko sana ito ng talong, pero wag na lang mga talong! Itlog, pero wag na lang kasi gusto ko yung ganito. Tapos ipipirito lang siya. Tapos lagyan, mag-ano ako, tawag nito. Itlog maalat kasi meron pa akong itlog. Umuplok. Itlog maalat mga maninay. So ito aking pagkain ngayon, pang morning. So ang oras ngayon mga maninay, mag-aalas 6 na. Maganda pa rin yung panahon natin mga maninay. As in, maaliwalas yung ating panahon for today's video. Pero sa next video nito mga maninay, iwan ko lang kung maganda pa rin ba yung ating weather. Sana, ganun pa rin para makapag-film tayo. Kasi wala nga akong vlog mga maninay in how many days. Kasi mapangit yung panahon and then busy din tayo mga maninay. Hindi ako nakapag-edit nga yung dito yung mga bata mga maninay. So antayin ko lang ito hanggang 10 years mga maninay kung kailan ba talaga ito mag-crispy. Kasi meron ako nakikita dahil naki-crispy man yun. Pati ito parang hindi. Ganyan lang siya mga maninay. Iwan ko. Bagong gupit yung palangga ako sa kana. Oh. Ha, you have there. It's hot. Nalab. Uy, that's cool. You have there. Meron siyang pagkain doon. Oh. Love. What happened to you? That's why you get there. You have there. You have. Oh my God. Mapapaserve pa pala siya mga inday. Mapapaserve pa pala. Salamat. Welcome. Salamat daw mga inday. Salamat. Sa ngayon mga inday, meron na naman magti-trigger nito kasi meron akong mga maninay. Yun, naman kasi mga maninay. Yung iba nga, tulad nga ng sabi ko, hindi nila naiintindihan yung feelings ko nung time na yun, yung galit na galit ako kay Dodong mga maninay, yung umuwi kami ng Estonia. Bago siguro niya yung napanood mga maninay. Actually, matagal na yung video na yun. So, bago lang siya nag-react mga inday. Sabi niya sa akin, wag daw akong magtaka mga maninay kung bigla na lang daw si Dodong magpa-file ng divorce sa akin mga maninay kasi nga daw dahil sa ugali ko kasi gaano daw kabait ng lalaki mga maninay pag masusubrahan daw kasi yung ugali ko daw mga maninay ina-under ko daw si Dodong. So nakakapagtaka na ganyan mga maninay, nilabas ko lang naman yung sarili, ko mga maninay, yung feelings ko, kung ano yung naramdaman ko nung time na yung mga maninay na sobra akong nasaktan dahil doon sa dress na yun mga maninay, dahil sa damit na yun. So sabi niya, maliit lang daw na bagay mga maninay, maliit na problema daw, tapos ginaganyan ko na daw si Dodong. So maninay, thank you so much kasi tawag nito ay kinampihan mo si Dodong. Pero hindi mo din mararamdaman, mafe-feel, yung nafe-feel ko na na minsan nasasaktan ako, nakakapuno siya mga inday mga Dodong, lalo na pag lahat na lang mga maninay ayaw niya ng ganito, ayaw niya ipasuot ng ganito kasi pangpatay. Mga inday mga Dodong, yung time na yun is gusto kong suotin kasi binili ko yun mga inday, excited ako na susuotin ko yung dress na yun. So, yun yung na-feel ko. Galit ako mga ninay. Pero hindi ibig sabihin mga inday mga Dodong na hindi ko na mahal si Dodong. Hindi ibig sabihin na ina-under ko si Dodong. Hindi po ganyan. So, na sabi niya, huwag kang magtaka kasi si Dodong is magpa-file na ng divorce para sa'yo. Para saan? Diba? Sa ganun lang eh. Sa ganun lang kasi nga, parang sa Amerika din siya mga maninay kasi sila daw, matagal na daw sila mga maninay na mag-asawa pero nirespeto daw niya kung ano yung gusto ng asawa niya. So ikaw, tulad ng sabi ko, palagi kong sinasabi, huwag niyong ikumpara yung sarili niyo sa ibang tao kasi hindi naman kayo pareho ng feelings, hindi kayo pareho ng naramdaman. Ako nung time na yun is nasaktan lang talaga ako, sobrang sakit mga maninay na hindi naman sakit yung, hindi sakit, na-disappoint pala, sorry, na-disappoint ako nung time na yun mga maninay. Yun yung aking naramdaman, kaya sabi niya,
Wag kang mataka kung i-divorce ka kasi kasuhin ni Dudong yun. Grabe naman, day, oy. Agad-agad, divorce agad. Hindi ba pwedeng relax lang? Di ba pwedeng mag-ano, sabi niya? Kasi hindi daw dapat ginaganyan yung mga puti. Dapat daw, irerespeto daw kung ano yung gusto nila. Pasalamat daw ako. Naintindihan ko yung advice niya, mga maninay. Pasalamat daw ako kasi hindi daw si Dudong katulad ng iba, na yung iba daw, nilalabas daw yung kaluluwa, nilalabas yung didi. Pero sa kanila yon. Ang importante, hindi ikaw yung gumagawa. Wala ka nang pakialam kung ilalabas yung kaluluwa ng ibang tao, sa ibang babae. Kung hindi mo kaya nila. So, wala ka nang pakialam. Ganun yun eh. Kasi sabi niya, kasi yung ibang mga puti, gusto nila yung mga asawa nila, ilalabas, wala nang pakialam sa asawa nila, kahit daw makikita na yung kaluluwa, kahit daw na maghubad na daw sa sa social media, o sa ibang ganyan, pero wala kang pakialam, kasi yan yung gusto nila. Gusto nilang magsuot ng ganyan, so tayo, ano yung makikita natin, so, mayroon tayong mata, pwede natin tingnan, pero wag natin silang husgahan. Ganun lang yan siya, mga maninay. Kung sexy man siya sa paningin niya, or sexy man siya, kung yan yung susuotin niya, respetuhin natin siya. Pero yung i-judge mo siya na ganito ganyan, kasi yung iba walang respeto, pasalamat ka si Dudong may respeto, pasalamat ka si Dudong inaano ka na ganyan yung suotin mo, naintindihan kita. Pero may time talaga na gusto din natin ng mga babae na maiba din yung natin, maiba din yung looks natin, kaya nagsusuot tayo ng ganyan. Nagsusuot lang din naman tayo ng mga ganyang suot para din sa asawa natin, hindi para sa ibang tao, hindi para mag-flirt ng ibang tao, hindi ganyan. So, naintindihan kita, pero wag mo namang sabihin na aasikasuhin ni Dudong yung divorce paper para sa'yo. Bakit mo alam? Kasama ka ba ni Dudong? Ikaw ba yung asawa ni Dudong? Ano lang yun, maninay, sa pagkakaintindihan lang yun, para pag-uusap yun. Of course, nag-away kami nung time na yun, pero pagkatapos, nag-usap din kami, kasi gano'n naman talaga, hindi perfecto yung sa pag-aasawa, hindi perfecto. Kaya, mayroon talagang away, walang lamas pag walang away, mga maninay, walang rekado yung, tawag nito, relasyon pag walang away. Pero pagkatapos din naman nag-away, away po sa ubos. Sorry, nag-away po din dahil. Di ba? Ganon yun. Pag may away, mga maninay, may excited. Di ba? Imposible, di kayo nag-away ng asawa mo. Imposible masyado yung maninay. Ala lang na siya mga inday, mga Dudong. So, kung may away, may bukbukan din. So, hindi magiging strong yung relasyon ninyo pag walang away. Imposible. Hindi, ewan ko na lang, mga manina, imposible talaga na hindi kayo nag-away yung asawa mo. Ay, na maliit na bagay para sa inyo yung, yung time na yon na galit na galit ako kay Dudong dahil gusto kong suotin. Pero, yun yung nararamdaman ko. So, gusto kong ipakita din sa kanya, mga maninay, kung ano yung nararamdaman ko. Kasi minsan, pag hindi mo pinapakita sa asawa mo, mga maninay, hindi nila mapipil, hindi nila malalaman na sobra na pala sila. Hindi nila maramdaman, mga maninay, na nag-over na din pala sila. Ganun yun, mga maninay. Kasi kung palagi ka lang din yes, mga maninay, yan na yung time, mga maninay, na inaapakan na tayo. Ganun yun siya, mga maninay. So, sa'yo, hindi naman siguro ganun agad-agad na magpapayong ng divorce dahil lang sa ganun. Hindi po ganun, maninay. So, pagkatapos no, nag-usap kami, nag-away kami, pero at the end of the day, asawa pa rin kami. Pwede kami mag-away, pero walang hiwalayan, mga maninay. Ganun. Be strong lang, mga maninay. Ano lang naman, day. O mangganin nang-away itong mga taong nangabit, di ba? Pero hindi tayo aabot dyan sa tayo, mga maninay. Mangabit tayo, mga inday. Ayan lang. So, salamat, maninay. Salamat na naintindihan kita. Pero sasagutin din kita. Ganon. Yun. Naintindihan kita sa side mo kasi hindi ka ganyan. Hindi ka palaaway sa asawa mo. Pero ako, hindi naman ako palaaway, day. Minsan lang. Pag mayroon kaming away-away, mga maninay, lambing lang yan. Kung mayroon man sa Bisaya, normal lang yung parang nagsisigaw kami. Pero hindi kami galit, ha? Hindi kami galit. Ganyan lang kami magsalita. Pero hindi ka, ay, siya, day. Nag-strong na siya, mga maninay. Na-crispy na siya. Ayan, nag-crispy na yung tofu, mga maninay. Ganun lang pala. Dapat pala patagalin siya, mga maninay. So, itatry ko ito kasi marami nagmumukbang nito, guys. Sa mga tofu-tofu na to. And then, nakikita ko din sa mga kumakain sa mga Japanese store, mga maninay. Ayan, Sana all. Sana all. Ayan. Pero yes, aminin ko sa'yo, nasaktan ako ng time na yon. Sobrang sakit ng time na yon na binawalan ako ni Dudong. Sabi ni ate,
na suotin ko daw yung ipakita ko daw yung hindi pinasuot ni Dodong sa akin na dress. So suotin ko yun one day mga maninay. Black siya, para talaga daw siyang pangpatay ba? Pero hindi naman pangpatay mga maninay. Yung ko sa kanya, gusto niya mga maninay. Dapat daw pag summer, dapat daw colorful yung susuotin mo, yung mga lights, yung mga tawag nito, flower, ganyan. Hinugasan ko pala ito mga maninay para matanggal na to. Kumain na siya dai ha. Inasikaso ko na maninay para hindi ako bulagan, hindi ako i-divorce dai. Inasikaso ko na mga maninay. Walang problema na ha. Okay na? Sinabot na ta? Char lang. So, i-charge ko muna yung aking camera. Okay, nagpula naman yung aking camera mga maninay. Malapit naman itong magkuan. Malapit na siyang malubat. So, ayan na kumain na siya. Wait lang, charge muna natin to. Ayan na mga inday, mga dudong, pupunta na kami, kukunin na namin yung bigas na 20 kilos kayo, day. 20 kilos. Tapos, hindi naman kami masyadong gumagamit ng rice, mga maninay. Kaya lang, pag may bisita tayo, of course, Pilipino tayo, day. Lalo na pag mga bisita natin, Filipino, mga grabe ka Pilipino, mga maninay. So, oo. Ayan, pag dito yung sila Isel, ganyan. Kami lang din naman yung kakain yan. Ay, salamat, nakayelaw na si Dodong. Nakapaglinis na din ako dito. Okay na siya mga maninay. So pagbalik ko dito, inom na lang ako ng tea. So magkikita na lang kami Lenef, Inday Lenef. What? Where? There. So you always put all your stuff there, you know? Why not? You need to clean also your table and they're not allowed. It's not good, huh? Use your eyes, not your mouth. Huh? Why not? Why not? Because you need. Why not you put it there? It's very crowded. Look at that. Look, what are you doing there? What are you doing here? You open and then you are not closed. Oh, I'm open. Sus, Ginoo. Ayaw gara-gara per me, ha? What? What's that? So crowded. It's not crowded. Na? Yeah. Mga inday, mubalo. How do you call this? It's not crowded. Day, gusto mo, umano siya mga maninay. Mubalo siya sa ako. So, isisend ni Inday Lenefe yung tawag nito. Address. Doon ako nagpapabili kasi nakakaano tayo dahil makakapag-save tayo and then, di ba? So, grabe na din, ang laki na din mga maninay. So, ang nabayaran ko is 35 euro. 35 euro mga inday, mga dodong. Yung bigas na yan, kita niyo yan, oh. Seryoso masyado. True. Guwapo. True. Ang bugiro kay ka dong, oy. Ang buga kay ka. Then pagkatapos nito, mag-import ako ng mga video natin, i-transfer natin. Tapos, siya naman kung dili mangugmo, manguhag koan. Tawag i-transfer ko yung video. Tapos pag may time pa ako, mag-i-edit pa ako. Sana makapag-edit ako mga maninay. Ba't parang ang lungkot ni Dodong? Ang lungkot niya dahil ba? Kasi bakagod to eh. You want to drive to Hazel and King? Or place? Nothing, just. But sus, ito lang naman kasi yung suot namin mga inday. Hindi na kami doon magda-drive. Pagod to mga inday. Pagod siya. Kaya, hindi na to magda-drive papunta doon. So, ito yung address. Gai may address, day. Hingi tayo ng address. Gai may address. Wait. Message muna natin mga maninay. Ay, baka mabanggaan ako dito. Okay. Mayroon, you need to move our car. Meron akong pinsan yung dun sa Singapore. Gusto din niya magpunta ng Thailand. Tapos sabi niya sa akin, punta tayo ng Thailand ay. Sabi ko sa kanya, one day pupunta din ako dun. Nag-ano kami ni Madam Tots. Si Madam Tots yung nagsabi sa akin, Day, punta, tag Thailand, Day. Inano niya ako mga maninay. Inano ako ni Madam Tots. Sabi ko, sige Madam Tots, pag dito na si Dodong, gusto ko din makapunta si Dodong mga maninay. Love, what's that? Lahya. Who gave you that? Yeah. Tama, Lahya. Ego. Okay.
room. No, in the wait for a while. She give the address. Saglit ng mga Maninay. Did you remember the aptiki? This. Nene Kindia. Yeah. Okay, so doon kami magkikita sa aptiki mga Maninay. Doon, malapit lang ito sa bahay namin dati. Doon kami magkikita-kita para kunin yung bigas mga Maninay. Busog na busog ako. Kinain ko yung krusan na ni Dudong sa akin mga Maninay, binili. Kasi alam niyo day, pagdating niya doon sa bahay, nakita niyo yung krusan, bakit daw hindi ko daw kinain? Kaya kinain ko na lang mga Maninay kasi di ba, inano niya yun nag-west siya ng oras kaninang umaga para lang ihatid yung krusan sa akin tapos hindi ko kakainin. Kawa na may batasan ako, di ba dahil? So, pasalamat nga ako Maninay. Kahit anong busy ni Dudong, pag mayroon akong kailangan, kahit malapit lang naman talaga yung store sa amin mga Maninay, pwede kong pumunta ng store, pwede akong pumunta ng bumili ng tinapay, pero nag-iinarte ako kay Dudong day. So sabi ko sa kanya, anuhan niya ako, bigyan niya ako ng krusan. So yun, inatidan niya ako kanina mga Maninay. Di ba lab? Diba? Sasabihin mo, nag-asikaso na si Dudong ng divorce. Paano nangyari? Diba day? So, sa pag-uusap lang yan mga Maninay. Kung wala naman masyadong dahilan, kung wala namang third party, kung wala namang ganyan, bakit maghiwalay, di ba? May mga problema tayong mabibigat mga Maninay, pag kaya pang pag-usapan. Pero pag dyan na talaga sa mga third party, yan yung pinakamabigat talaga dahil na parang nakakatakot na Maninay. Ganyan. So, hindi pa naman tayo umabot mga Maninay sa may ibang babae or third party. Hindi pa tayo umabot dyan. Pero pag aabot man yung ganyan, simba ko lang in taon, ayaw po. Simba ko lang dahil, ay!